Hi Libra, welcome sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng May 2024. Current energy check-in to. And ginawa natin tong reading na to sa timestamp na May 17, 2024 at 10:12 p.m. Okay? So remember na ito ay isang collective reading, so maaaring mag-resonate to sa certain group of collective and maaaring hindi mag-resonate sa iba. So that only means na hindi natin na-channel yung energy nyo for this month and maaari kayong bumalik for your next month reading. Okay? And sa mga new viewers po natin, marami pong salamat sa pagbibigay ng chance na pakinggan ng inyong reading for this month. Sa mga current subscribers natin, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating Tagalog Reading Channel. Okay? So, Libra, i-shuffle ko lang muna uli yung mga cards in front of the camera. And I'll see you guys in few seconds. Okay? Hi Libra, sa simulan na natin ang inyong current energy check-in para sa buwan ng May 2024 and maaaring mag-resonate ito onto the next 3 to 6 months, okay? So kukuha tayo ng 7 cards para sa reading mo. Ito nga pala ay isang bagong oracle card, no? Pangalan niya actually is When I Lean on Certainty and Faith, I Change My Mind About the World I See. And then at the back nakalagay, When I Think I Have Surrendered, I Surrender More. So basically, walang pangalan yung oracle deck na to. May quotes siya sa, or affirmation sa, niya, sa cover niya. Okay? So, kukuha tayo ng 7 baraha, Libra, as usual. Hatiin ulit natin. Hatiin pa natin ng 3 beses. Okay. So, ito na. Position 1. Okay. Position 2, nandyan. Okay, ang daming mga affirmation to. Position 3, isa-isayin natin mamaya. Position 4, okay. Usap lang natin yung mic para kita. Position 5, ibaba natin ng kaunti, guys. Yeah. Para kita lahat. Okay, malawak ang table. Position 6, at the center. Alright. Okay. Now, Libra, okay? So, ito yung cover. Ang ganda, no? Para siyang drawing ng ballpen. Tapos may yellow na circle sa gitna. Optimism, sun, ganun. Okay. Now, parang leaf din, no? Na drawing. Sa position 1 mo, Libra, umpisahan natin, no? Basahin natin. Ito yung nasa release position mo. Ang sabi, my capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. So, ang bottom nito is that kailangan mong i-release yung energy of love. Okay? Kung mas attune ka dun sa love frequency na sinasabi. Pero kasi, may mga level of frequency, no? Ang mga emotions natin, anger, sadness, depression, ito yung mga nasa low frequency. And yung love, medyo nasa high frequency yan, no? And I think it's the strongest force in the universe, you know? 639 Hz yata ang love frequency. So, medyo mataas to. Kung i-attune mo yung sarili mo sa energy ng love, I mean, sa frequency, yan ang intindi ko dito. So, you operate from that frequency, you will have the right words to say when you're ready to speak up daw. Okay, maaari kasi na sa panahon ngayon or at this time, baka alam mo yung panagre-react tayo sa mga bagay, hindi natin naiisip yung mga sinasabi natin, no? Yung kailangan natin i-release dito is that release yung mga ways of natin, thinking na nagma-manifest sa ating the way we speak, communicate, no? Make sure na it will never hurt people or it will never hurt you.
Okay, stay doon sa positive affirmation and positive ways of communicating to people no matter how much na naiinis tayo or dinidisrespect tayo ng mga situation, ng mga pagkakataon ng mga people. Remain as the energy of love. Unawain natin sila. Okay? When I'm ready to speak up. Okay? So, ibig sabihin, whenever you speak with, alam mo yun, compassion, understanding. Bigyan natin sila ng mahabang pasensya. Huwag tayo basta-basta na magsasalita na masasakit ng mga salita dahil siguro nakakainis yung situation or yung person or people that we are dealing with. Okay? Habaan natin ang ating pasensya at ang ating peace. At tong love frequency na to, binibigyan ka raw ng compassion. Yun nga, be more compassionate. Okay? And forgiving. Kailangan natin yan. Kasi para tayo magpatawad, kailangan nasa energy na tayo na nakapag-heal tayo. Nandun tayo sa energy na marunong tayong magmahal at magpatawad. Okay? Kasi, alam mo, magka-complement yung love and forgiveness. Kung hate natin ang isang situation or tao, no, or yung mga consequences, 'di ba? Mahirap magpatawad. Okay? So kung gusto mong magkaroon ng pagpapatawad or kapatawaran, humihingi tayo ng kapatawaran din or vice versa, no, gusto humihingi sila ng kapatawaran sa iyo. Masasabi mo na nakapagpatawad tayo pag alam mo 'yon na mahal natin yung sarili natin at mahal natin yung tao. Okay? Choose whatever resonates dyan. And then, yung lakas daw na kailangan mo pag lost ka. Okay? It's more about parang, kung feeling mong lost or confused ka, it's more about parang yung love mo rin sa sarili mo. Self-love. Okay? Ayun yung love na binibigay ng ibang tao sa'yo, yung makakapag-empower sa'yo para magkaroon ng redirection yung buhay mo. Kung mahal ka ng partner mo, ng kaibigan mo, they care about you, so may care sila na i-guide ka sa kung anong makakabuti sa'yo. Okay, yun yung first card. Now at position 2, Libra naman, no, ang kailangan mong ipagpatuloy. Eto, basahin natin, mukhang maganda siya, so may pink color yata to. Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Okay, so ngayon parang mas courageous ka na. Mas matapang ka nang harapin yung mga situation or challenges, problema sa buhay mo. And kailangan mong i-gratify ang Creator, ang Panginoon, ang universe, no? Kung ano man ang belief system mo, na finally, hindi ka natakot. You have the courage, empowered ka. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. So, very something sa point of view mo ngayon, no? Nasi-shift mo yung ang perspective mo lately, no? Nakikita mo lagi yung mas maganda over sa mas hindi maganda. Yung mga mas positive over sa mas negative. Yun yung kailangan may pagpatuloy. Kailangan mas lamang yung courage, yung mga positive yung mga positive na mga characteristic, kumbaga, no? Yung, anong kabaligtaran ng fear? Bravery. Okay? So, brave ka na, courage. Okay? At yung na-expand yung perception mo, hindi na sarado yung ating pag-iisip. Kumbaga, na-open na yung mind natin finally, no? Naka-release ka dun sa isang toxic cycle, finally. Kasi may nag-gain ka na bagong experience, karanasan, lessons. Yun yung kailangan may pagpatuloy, no? Huwag tayong magtaka-confined lamang sa isang kahon, kumbaga, no? Learn to compartmentalize, mag-learn tayo mag-balance ng mga sitwasyon sa buhay natin. Huwag tayong magkaroon masyado ng isang parang pananaw lamang sa isang sitwasyon, isang tao, isang bagay. See things differently. Yun ang sinasabi dito. Para makita mo kung ano yung mas makakabuti para sa'yo at para sa sitwasyon. Yun yung kailangan mo daw ipagpatuloy dito, Libra. Now, at position 3 sa manifestation, simple lang to. Ang ganda, no? Hindi siya sentence. Mababasa nyo naman. I am the dreamer of my dream. Okay? I am the dreamer of my dream. Libra. Okay? So, sa manifestation mo, ikaw ang may hawak ng mga bagay na gusto mong i-bring in sa realidad mo.
Okay? Kung ano yung mga dinidream mo, galing yan sa kaibuturan ng puso mo. At yan ang magmamanifest. Okay? So, ang sinasabi dito, yung mga dreams mo, may chance na maging totoo. Okay? Yan sinasabi dito. Ano ba yung pinaka-dream mo ngayon? May chance yan na ma-manifest mo. So, yung pag nag-dream tayo, nag-desire tayo manifestation technique, nag-journaling ka, positive affirmation, visualization, journaling, no? And you're feeling it, no? Nasa yun na. No, yung dream na yan maaaring maging reality, Libra. Okay? Yan ang nasa manifestation position. Now, at position 4, ito yung mga external energies na nakaka-apekto right now sa'yo, Libra. No, in any moment, I can surrender to the powerful presence of love. Again. So, sa release position mo, kailangan daw nandun ka sa energy of love. Okay, kung may mga negative feelings tayo, no, try na kasi tao tayo hindi naman tayo santo, no, or mga divine na hindi nakakaramdam ng mga negative emotions, di ba? Pero make sure lang, Libra, na external energy mo, may mga trigger dyan. Surrender pa rin sa presence of love. Huwag ka magsusurrender dun sa mga external energies na low vibrational. Yun ang sinasabi. Okay? Through prayer. Okay? So, yung external energies mo, maaaring makatulong sa'yo na mas maging in alignment ka sa dream mo at sa frequency ng love. Mas makakatulong yun. I-guide ka through prayer. Kasi sometimes prayer can humble us. Prayer can calm us. Pwede tayong kumalma sa prayer. Pwede tayong mas maging humble, mas at peace. Alam mo yun? Mawawala yung anxiety and worry natin. Surrender through prayer, contemplation, meditation to. Do meditation exercises, Libra. And stillness. Appreciate mo yung quiet and calm environment or serenity din, no? Go to nature, hiking. Kung masyadong maingay sa bahay, maingay sa office, why not parang mag-nature tripping muna tayo? Away from the noise. Parang ganun external energies, okay? So, parang kailangan mo ditong mag-soul search, mag-meditate, okay? Kailangan mo na a little zen sa buhay mo. Yun yung nararamdaman ko dito sa external energy. So, you have to surrender daw sa power and presence of love. So, hanapin mo yung love energy na yan, Libra. Okay? So, medyo maaring stress tayo from work, busy, no? Hindi na tayo nakakapag-relax. Okay, nandiyan yung stillness, contemplation. Shut down your mind. I-relax ang isip, mind, body, and spirit, Libra. And feel yung love presence. Yung love, saan mo makukuha yung love presence? Sa peace, sa mga surround mo yung sarili mo ng mga bagay na magaganda, gumawa ng mga hobbies na nag-enjoy ka, surround yourself ng mga loving energies with your family, no? Ganon, friends, and whatever makes you happy. Relationship mo, okay, sa partner mo. Okay? So, dalawang reminder na to. Nasa release at nasa external energy yung love frequency around you. And kailangan maging attune ka doon, Libra. Okay? Now, at position 5, ito. Instead of praying for an outcome, ito yung kailangan may bigay sa sarili mo. I pray for the highest good for all. Okay. So, yung sinasabi dito, Libra, yung external energy na kailangan mo ibigay sa sarili mo, no? Maring energy rin to. Of course, we're talking about energy here. Ito yung about time na wag tayo mag-anticipate ng gusto nating mangyari o inaabangan natin na mangyari. I mean, yung sense ng parang okay, it's one thing na nag-expect tayo ng outcome. Pero yung energy na parang hindi tayo masyadong tayong attached, no, sa maaaring mangyari when wala tayong control. Parang ganun ibig sabihin dito. So, instead of focusing na mag-pray sa, ito yung gusto ko pong mangyari, ito yung gusto ko. It's okay, diba? Kasi pag nagma-manifest ka naman talaga, siniset natin yung intention natin. Pero, ang feeling ko dito, learn to detach sa outcome. Instead, pray for the highest good for all, not only for what you want to happen, what you want to desire. Pray for the highest good of all. So, parang, yung kailangan may bigay sa sarili mo dito, yes, they hear you, alam nila kung ano yung gusto mo, but, remember na, ibibigay sa'yo yon not to harm you. Okay? Ibibigay sa'yo
yung gusto mo, dahil ito yung makakabuti sa'yo at makakabuti sa lahat. Okay? Yun ang kailangan mong malaman, ma-realize sa mga bagay na ninanais natin. Alright, Libra? Now, at 6th position naman, Libra, nandito ang, teka, ano itong nakalagay dito? Wala ito. Sa taas. Ito na lang. When I accept the love of the universe as primary teacher, I will always be guided back to the light. Okay, so the universe, ang creator, ang Panginoon, whatever your belief system is, when you accept yung love ng iyong creator, ng universe, no? Na sila makakatulong as your primary parang teacher mo. Meaning, ang nararamdaman ko dito is let the divine, okay, the universe or your creator be your guide. Yun sinasabi sa mga new beginnings mo, okay? There are things na binibigay sa'yo, no? Hindi mo pinlano, but it's there kasi yun ang inilagay sa'yo ng universe or ng creator natin. Primary teacher nga. Maybe to learn some things, mga new beginnings. Sa new beginnings mo to, no? Sa lahat ng new beginnings mo, you have to remember na ibinibigay sa'yo yon. Whether it's good or it's challenging right now, may yung teacher mo, their creator, God, Lord, Allah, Jesus Christ, no, and the universe, whatever is your belief system, no, it's for your betterment, okay? So, ang sabi dito, I will always be guided back to the light, okay? It's always for your betterment, okay? It may be right now, ang mga new beginnings mo, it's meant to teach you something. Yun ang isipin mo doon. Okay? Kasi magtiwala ka doon sa process. Okay? Huwag tayo mag-focus muna sa kung saan to patutungo. Kasi nandiyan yung instead of praying for an outcome, pray for the highest good of all. Nag-coincide siya dito sa iyong 6th position, yung 5th and 6th. Okay? Now, Libra at the center is interesting. Nandiyan ang of course, Eye of Horus, sa Trasti ko rin, guy, all-seeing, evil eye, powerful yan. Or third eye even, or your crown chakra. Ang sabi dito sa gitna, yung lessons learned, yung lessons that you have to learn or you have yet to learn or natutunan mo recently, Libra, I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. So, papasok yung forgiveness dito. Maaaring sa mga relationships natin. Or sa mga situation na mahirap tayong patawarin. Pero I kind of sense na it's either willing tayo makipag-reconcile or willing na tayong i-let go yung nangyari in the past. Kasi, people change, situation change, circumstances change, Pag may bumalik, okay, or may situation na umuulit, ngayon sa'yo, na pilit pumapasok sa buhay mo, ang sabi dito, kalimutan mo na daw yung nakaraan na kung sino sila. Maaaring pag nagpumasok yung situation na yan or yung person na yan sa'yo, ibang tao na sila. Okay? By seeing someone for the first time with the eyes of love, it's as if parang it's brand new again. So, kalimutan mo na yung mga judgment, prejudgment or misconception about situation or people. Parang sinasabing, willing ka ba mag-start all over again? See them with the eyes of love, no? Not with judgment daw. Okay? Not with hatred. Okay? So, nandiyan pumasok yung forgiveness. Like I said, Libra. And it's always be for the better of all, no? It's also perfect time also na pag nag-heal ka, maaaring bumalik tong mga situations na to, no? Asking for chances or people. So, pag bumalik sila, no? See them with a different set of eyes, kumbaga, no? Yung ko parang as if first time mo silang uling nakilala, first time mo uling ginawa tong sitwasyon na to. Okay? Na parang brand new, though it's familiar. Okay? So, Libra, ito yung current energy check-in mo as of May 17, 2024. Maaaring mag-resonate onto the next 3 to 6 months and I hope nag-resonate kayo dito, Libra, no? And if it doesn't, maybe I will tap into your energy next time. See you again next month, Libra. Take care. God bless. Mahal ko kayo. Bye.